Pumasok na nga si Goku sa time chamber na ginawa ng Grand Priest para sa kanilang pagsasanay, at naglaan sila ng 1 taon bawat araw para sa kanilang paghahanda. Ang tanging layunin nila ay ibalik ang lahat ng pinatay ni Vacado, at hindi lang iyon, kundi tuluyan ng wakasan si Vacado. Habang sila'y nagsasanay, nakolekta ni Vacado ang Super Dragon Ball at iniling niya kay Fusion Goku na mag-wish, ngunit tinanong siya ni Fusion Goku, bakit mo pa ito ginagamit? Gusto mo pa bang magdagdag pa ng kakampi sa laban na ito? Sagot ni Vacado, hindi, gusto ko lang wasakin ang kanilang pag-asa. Dahil plano nilang gamitin ang Super Dragon Balls para ibalik ang lahat. Kaya agad na sinira ni Vacado ang Super Dragon Ball habang tumatawa at sinasabing, wala pang ideya si Goku kung ano ang masamang darating sa kanya, pero mas mabuti nang maghanda ako, dahil walang nakakaalam kung anong lakas ang makukuha niya, pero una sa lahat, patayin muna natin ang Omni King. Pumunta si Vacado sa palasyo ni Zeno at doon niya pinatay si Zeno, at tinapon ni Evil Zeno ang kasalukuyang Zeno. Nagawa na natin ang ating trabaho, Master. Magaling, at dahil wala si Goku dito, wala tayong magagawa kundi maghintay, para makita kung ano ang magiging bagong lakas niya. At sa ganon, nagsimula silang mag-ensayo, at lumipas ang 5 araw, oras na para lumabas si Goku at ang iba pang mandirigma mula sa chamber. Nang sila'y lumabas, sinabi ni Daishinkan kay Goku, ginawa ko ang lahat para magtagal ka ng maraming taon sa loob ng chamber para mas lumakas ka, Goku, pero oras na para patayin mo si Vacado, at sinigurado kong nakuha mo rin ang Angel Seed. Ama, may nangyari. Ano? Bakit hindi ko maramdaman si Zeno? Ano ang ibig mong sabihin? Pinatay ba siya ni Vacado? Natatakot ako na oo, at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ano ang gagawin natin Daishinkan? Sinira rin ni Vacado ang Super Dragon Balls, at dahil wala na ito, hindi natin maaayos ang pinsalang ginawa ni Vacado, at hindi ko rin magagamit ang aking staff para ibalik ang oras, dahil hindi ko alam kung ilang minuto na ang nakalipas mula nang gawin niya ito. Ano? Hindi natin maibabalik ang mga nawala. Hayop ka talaga Vacado. Tara na, gusto ko siyang tapusin, at wakasan na ang lahat ng sumama sa kanya para labanan tayo. Ngayon malalaman nila kung gaano nakalakas ang mga mandirigma ng Universe 7. At sa ganon, pumunta na si Goku, at ginamit niya ang instant transmission para dalhin ang lahat sa kinaroroonan ni Vacado. Pagdating nila doon, nakita nilang lahat ang kalaban ay naroon din, at yumuyuko sila kay Vacado habang siya'y nakatayo at tumingin kay Goku at sinabi, Goku, maligayang pagdating, sa wakas ay dumating ka na. Vacado, dumating ako para tapusin ito ng tuluyan. Magbabayad ka sa iyong ginawa. Ang pagwasak sa Super Dragon Ball ay pangbatang galaw, at oras na para tapusin ko ang lahat ng ito, ganun ba? Sige, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo, Goku. Halika dito, ipakita mo na sa akin ang iyong lakas. Master, hayaan mong ako na ang pumatay kay Goku. Harapin niyo kami. Tara na, oras na para gamitin natin ang ating Angel Essence. Lahat ay gumamit na ng bagong lakas na kanilang nakuha, kilala ito bilang ang Angel Seed. Humanga si Vacado sa lakas at sinabi, wow, kumpara sa iyong dating timeline, talagang nagawa mong baguhin ang iyong lakas, Goku. Tama ka,
At ginawa namin ito para wakasan na ang digmaang ito ng tuluyan. Nagsimula na silang umatake sa kanilang kalaban, at sinugod ni Jiren si Fusion Goku. Sinubukan niyang suntukin ito, ngunit wala itong epekto. Tumingin sila kay Jiren at sinabi, "Ano ito, isang mahinang tao? Akala mo ba masasaktan mo kami sa ganyang kain ng lakas?" Simula pa lang ito, dumating si Vegeta para tulungan si Jiren kasama si Broly at nagsimula na ang kanilang labanan. Nagtulungan sina Moro at Cell para labanan ang masamang Daishinkan, ngunit si Camber mula sa unang Dragon Ball recap ng ate kong pangit, ay sumama at binugbog sila. Kaya sinubukan ni Hit na tumulong, ngunit si Fusion Goku ay kumislap ang kanyang staff, at dumating ang anak ni Daishinkan mula sa unang Dragon Ball recap ng ate kong pangit, sa larangan ng digmaan at doon ay sinimulan niyang sipsipin ang enerhiya ng lahat. Habang nakikita nila ito, sinakal niya sina Cell at Moro at sinimulang sipsipin ang kanilang lakas at doon sila namatay, at nagkaroon siya ng malaking lakas dahil ang dalawang anghel na iyon ay gumagamit ng Angel Seed. Si Goku naman ay nag-uppercut kay Vegeta, na nagpadala sa kanya na lumipad ng mataas sa ere, ngunit sinubukan ni Vegeta na tapakan siya ng malakas kaya lumapit si Goku sa kanya at sinuntok siya ng diretso sa tiyan, at doon ay sinimulan niyang bugbugin si Vegeta. Nagulat si Vegeta sa lakas ni Goku at sinabi, "Nakakamangha na kaya mong maging ganito kalakas, Goku," at biglang nakita niyang dumating ang lahat ng mga anghel para tulungan si Goku, ngunit sa kasamaang palad, si Fusion Goku at ang anak ni Daishinkan ay sinimulan nilang patayin ang lahat ng anghel na naroon, habang sina Broly at Vegeta ay pinatay ni Fusion Goku kasama ang iba, iniwan si Goku bilang ang huling nabubuhay. Nakita ni Goku na namatay ang lahat, naiyak siya at sinabi, "Tatapusin ko ang inyong buhay, bago pa man may mangyari sa akin." Ganon ba, Goku? Sabihin mo, kaya mo ba akong labanan kapag ginamit ko ang aking buong lakas? Ano, masdan mo ito? Ginamit na nga ni Vegeta ang kanyang huling anyo. Dahil sa marami siyang paglalakbay sa oras, nakakuha siya ng maraming lakas, na nagbigay sa kanya ng kanyang huling anyo. Natakot si Goku nang makita niya ito, at sinabi ni Vegeta, "Handa ka na bang mamatay ngayon, Goku?" At ang lahat ng kanyang mga tauhan ay lumapit at yumukod kay Vegeta at sinabi, "Mabuhay ka Haring Vegeta. Mabuhay ang hari ng lahat ng timeline. Narinig mo iyon, Goku? Tinatawag nila akong hari ng lahat ng timeline. Dahil ako nga ang hari. At ngayon, tatapusin ko na ang iyong buhay." Agad na nagpakawala si Goku ng kanyang buong lakas, at sinugod si Vegeta, at sinimulang suntukin siya ng lahat ng kanyang lakas, ngunit nakita niyang hindi man lang ito nasaktan sa kanya. Tumingin si Vegeta kay Goku at sinabi, "Yan na ba ang lahat ng kaya mo?" Sinubukan ni Goku na mag-uppercut kay Vegeta ngunit bigla siyang binalibag ni Vegeta, na nagpadala kay Goku na lumipad diretso sa lupa. Tumingin si Fusion Goku kay Vegeta at sinabi, "Grabe ka talaga, Panginoon. Baka nga mas malakas ka pa kay Charvin." Tumahimik kayo. Sa loob ng ibang universe, ang grupong kilala bilang Hero of Z. Tara na mga pogi, tandaan nyo, kung hindi kayo makakasabay sa akin, babagsak kayo sa pagsasanay na ito. Hoy, hindi dahil tapos na ang pagsasanay namin, hindi na kami makakasabay. Tama ka dyan, alam mo naman kaya ko ito. Sige, subukan ninyo akong atakihin ng buong lakas ninyo, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Magiging interesante ito. Handa na ba kayo? Teka lang, ano ito? Anong nangyayari Charvin? Malala ba? Sobrang sama, dahil isang timeline ang malapit nang mawala. Nakikipaglaban si Goku sa maraming kontrabida na pinatay natin dati, ngayon kailangan kong pumunta para tulungan siya. Sandali, teka, gusto ko ring sumama. Sasama ako sa iyo Charvin. Teka, ako din, dahil hindi mo ako isinasama tuwing pumupunta ka sa ibang timeline Charvin. Gusto ko ring tumulong ngayon. Sige, mukhang may plano na tayo, tara na mga pogi. At sila'y pumunta na, nag-teleport diretso sa lugar ng digmaan. At ngayon, dumating sila sa timeline kung saan si Goku ay nakikipaglaban kay Vegeta. At doon, nakita nila si Vegeta na nag-iipon ng lakas para sa isang pagsabog, na papatay kay
Goku at magwawakas sa buong universe. Ngunit bago niya mapatama ang pagsabog na iyon, naglaho ang atake at tumingala siya at nakita si Charvin ang gumawa nito, at sinabi, "Malakas ka nga, pero hindi ko gusto na sinusubukan mong wakasan ang timeline na ito. Sino ka ba? At paano mo napigilan ang atake ko ng ganun lang? Ako si Charvin, ang pinakamalakas na Goku mula sa ibang timeline." "Sino yan? Hindi pwede. Bakit? Bakit palagi nyo nalang sinisira ang plano ko? Pasensya na tanga, dahil ngayon makikipaglaban ka sa akin, at tatapusin ko ito agad. Baka nga mas malakas ka pa sa akin, Fusion Goku, pero mas marami akong alam na teknik sa'yo. Ako na ang bahala, dahil pagkatapos kong sipsipin ang iba, hayaan mo na sa amin ang tatlong ito, dahil madali lang namin silang tatalunin. Sige, tingnan natin kung sino ang mas malakas. Sisiguraduhin kong matatapos kita agad." Habang si John Patrick ay sumugod diretso kay Evil Zeno, at sinuntok siya sa mukha, na nagpadala sa kanya na lumipad sa ere. Sinubukan naman ni Evil Zeno na sipain si John Patrick sa mukha, na nagpasuka kay John Patrick, ngunit ngumiti si John Patrick at sinabi, "Ganun ba? Sige, gagamitin ko na ang aking tunay na anyo." Sumigaw si John Patrick. Nag-transform na nga si John Patrick sa kanyang Mystic Incomplete Master of All Instinct. Labis ang kanyang lakas at doon, hinarap niya si Evil Zeno at sinabi, "Ngayong ginamit ko na ang aking Mystic Incomplete Master of All Instinct, tatapusin na kita." Sumugod si John Patrick kay Evil Zeno at sinuntok siya sa mukha, na nagpadala sa kanya na lumipad ng ilang metro ang layo. Sinundan ito ni John Patrick at tinuhad siya sa mukha, habang sinimulan niyang bugbugin ito at doon, nag-ipon siya ng Kamehameha Wave at itinutok ito kay Evil Zeno. Nakita ito ni Roniel at humanga siya at sinabi, "Napakalakas mo talaga John Patrick." At doon, hinarap ni Roniel si Fusion Goku at nagsimula na ang kanilang labanan at doon, ngumiti si Roniel at sinabi, "Hey, napansin kong mas lumakas ang iyong kapangyarihan. Maganda ito, pero gayon din ang sa akin. Ngayon, tatapusin ko na ito ng tuluyan." Sumigaw si Roniel. Nag-transform na nga si Roniel, sa kanyang Incomplete Master of All Instinct Evolution at sinabi, "Naalala mo ba ang anyong ito, Fusion Goku? Ito ang anyong pinagmukha kang katawa-tawa, at ngayon, oras na para tapusin ito." Sumugod si Roniel kay Fusion Goku at doon, sinuntok niya ito sa mukha, na nagpadala sa kanya na lumipad ng ilang metro ang layo. Sinundan ito ni Roniel habang sinimulan niyang atakihin ito ng walang tigil. Wala siyang laban kay Roniel dahil nalalamog na siya at sinabi, "Paano ka naging ganito kalakas? Parang mas malakas na kayong lahat sa akin. Ako ang hari ng lahat ng Saiyan. Hindi mo dapat isipin na mas malakas ka sa akin dahil ako ang hari." Si Roniel ay sumugod at sinuntok siya sa mukha, at doon niya pinakawalan ang isang final flash na direktang tumama kay Fusion Goku, na pumatay rito. Iniwan sina Charvin at Bocado na huling maglalaban. Sumigaw si Charvin. Nag-transform siya sa kanyang Super Saiyan Master Ultra Instinct. Agad niyang sinugod si Bocado at sinuntok sa mukha. Nagulat si Bocado na may nakasakit sa kanya, hindi siya makapaniwala, at dahil doon, sinubukan niyang suntukin si Charvin ng buong lakas niya, ngunit nakayanan ito ni Charvin, dahil siya ay mas malakas kaysa kay Bocado. Nakita ito ni Bocado, nagalit siya at sinabi, "Paano ka naging ganito kalakas?
Ako ang hari ng lahat ng timeline. Nakita ko pa ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ngumiti si Charvin at sinabi, nagkakamali ka sa pag-iisip na ikaw ang hari ng lahat ng timeline. Dahil ako ang tunay na hari, na pumapatay sa lahat ng Vocado sa iba't ibang timeline. Gusto mo bang malaman ang isang bagay? Hindi ko pa ginagamit ang aking tunay na lakas. Kalokohan. Hindi ako nakikipaglaro sa iyo. Sige. Kahit hindi ako binigyan ng pahintulot ng aking master, ipapakita ko pa rin. Sa iyo ang aking master of all instinct. Nag-transform si Charvin sa kanyang huling anyo, na kilala bilang Master of All Instinct at sinabi, Vocado, hindi ka karapat-dapat na gamitin ko ang kapangyarihang ito laban sa iyo, ngunit ito ang aking Master of All Instincts para makita mo. Diyos ko, Charvin, bakit ka palaging nagpapakitang gilas? Ano ito? Bago pa man siya makapagsalita, agad na sumugod si Charvin kay Vocado. Si Vocado ay talagang natakot ngunit wala namang nangyari. Pero paglingon niya, nakita niya si Charvin na nakatalikod sa kanya at sinabi, kung sapat kang malakas, sige, subukan mong tamaan ako. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Nagalit si Vocado at sinubukan niyang suntukin si Charvin, ngunit mula doon, gumawa si Charvin ng backflip, sinipa si Vocado sa ilong, nabaling ito, at mula doon, isang suntok lang ni Charvin ay bumagsak na si Vocado dahil hindi niya kinaya ang lakas ng Master of All Instincts at sinabi ni Charvin, tapusin mo na, Goku. Dahil ito ang iyong timeline. Ikaw ang dapat magwakas nito. Grabe ang taong ito ay kahanga-hanga. Oo, habang si Goku ay nag-ipon ng lakas ng Angel Seed Kamehame Wave, at tinatama ito diretso kay Vocado, at tinamaan siya ng diretso at doon siya namatay. Si Goku ay walang masabi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit tumingin siya sa kanya at sinabi, sino ka? Ako ay isang Saiyan mula sa Universe 14. Ang pangalan ko ay Charvin. At sa bagay na iyon, dumating ako dito para imbitahan ka rin, Goku, na sumali sa isang palakasan na tinatawag na Tournament of Goku, na gaganapin sa hinaharap, at ako ang magdadaos ng torneo na iyon, at gusto kong lumahok ka para makita kung gaano ka kalakas. Ipinaliwanag ni Charvin ang lahat kay Goku, ang tungkol sa Tournament of Goku at doon, nakita niya, si Charvin na malakas na sumuntok sa langit at nagkaroon ng crack, at muling nabuhay ang Super Dragon Balls. Habang si Goku ay walang masabi, si Charvin ay bumalik na sa kanyang base form at sinabi, Goku, sana ay patuloy kang mag-ensayo. Kukunin kita agad para sa torneo. Hanggang sa muli, umalis na nga sila Charvin, Roniel, at si John Patrick, pabalik sa kanilang timeline at doon, ginamit ni Goku ang Super Dragon Balls, para hilingin na ibalik ang lahat ng namatay dahil kay Vocado, kasama ang mga universe na nawala, at ang lahi ni Granola. Bumalik na nga si Zeno at lahat ng iba pa, at mula doon, si Goku ay may isang gusto na lamang, at ayon ay ang sumali sa Tournament of Goku, na gaganapin sa hinaharap.